Hallelujah. So, sa gabing ito, ayan, sit back and relax. Ayan. Hindi pala tayo live. Ayan, so tinatawagan ko ang ating butihing gwapong pastor. Pastor Father pala, sorry. Pastor Ryan J. Vidal. Ayan.
Maturog sa akin ni Karen. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa sa atin muli. Andito po tayo sa bahay-samba ng ating Panginoon upang magkaisa muli na tayo pong lahat ay lumapit sa trono ng ating Panginoon upang tayo po ay manalangin sa Kanya, humiling sa ating mga pangangailangan at ating mga ninanais. Ito po yung pagkakataon na tayo po ay dudulog bilang isang magkakapatid sama-sama na manalangin sa ating Panginoong Diyos. Sa gabing ito, yan, bago tayo pumunta sa ating panalangin, nais ko munang ibahagi ang salita ng ating Panginoon na siyang magbigay, encourage, kaliwanagan sa bawat sa atin, paalala muli sa bawat sa atin. Bilang isang Kristiyano, tayo po ay pinili ng ating Panginoon at tayo po, pag sinabi natin Kristiyano tayo ay pinili, tayo po ay may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Bilang isang Kristiyano, isa sa pinakamagandang blessing na natanggap po natin ay yung may privilege po tayong lumapit sa trono ng ating Panginoon. Na tayo po ay makakalapit sa trono ng ating Panginoon, makakahiling yung mga gusto po natin, masasabi po natin sa ating Panginoong Diyos yung mga ninanais po natin. Kaya nga po, ito po yung kaibahan natin sa mga hindi mananampalataya, na tayo pong mga Kristiyano, mananampalataya, anak ng Diyos, ay may pribilehiyo po tayo na lumapit sa ating Panginoon. At tayo po ay hindi lang pribilehiyo yun, napakagandang experience bilang isang Kristiyano na tayo po ay nakakausap po natin ang ating manilikha. Kasi nga po, tayong mga Kristiyano ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. At tayo mga anak ng Diyos, tayo po ay may karapatan na lumapit sa Kanya, makipag-usap sa Kanya. At yung mga sinasabi po natin, pinapakinggan niya, yung mga panalangin po natin, naririnig niya, nakakausap natin ang ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng panalangin. At sa ating panalangin, alam ko, maminsan, tinatamad tayo, minsan, amin naman natin o hindi, nakakalimutan nating manalangin. Amin naman natin o hindi, parang yung panalangin po natin ay parang nakasanayan na lang. Na pwedeng manalangin po tayo sa pamagitan ng bibig pero wala sa puso. Nasa nguso, wala sa puso. Bilang isang Kristiyano, yan nga, tayo ay may pribilehiyo na lumapit sa ating Panginoon. Tayo po ito po yung napakagandang blessing sa atin na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na magkaroon po tayo ng communication sa ating Diyos Ama. At sa ating panalangin, may mga hindrance din na kung bakit hindi nasasagot ang ating panalangin. Ano yung mga yon? Alam natin, yung makasalanan. Ito yung isang hindrance na tayo po ay, yung panalangin natin na hindi sinasagot ng ating Panginoon. Ano pa? Kulang tayo sa pananampalataya. Dahil kulang tayo sa pananampalataya, nakukulangan ng Diyos sa ating pananampalataya, ang ating panalangin ay minsan hindi sinasagot agad o hindi sinasagot ng ating Panginoon. Ano pa? Yung ibang motibo natin sa ating panalangin. Kasi nga po, may mga gusto po tayo, pero yung motibo natin ay mali. At hindi ito gusto ng ating Panginoon. At sa gabing ito, ang sasabihin ko sa gabing ito ay yung sagot ng ating Panginoon o yung gagawin ng ating Panginoong Diyos sa ating mga panalangin. Alam ko na alam nyo yung sagot ng ating Panginoon sa ating mga panalangin. Yes, no, wait. Diba? Yun yung mga sinasabi natin na sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Sa ating panalangin, sa pagsagot ng ating Panginoong Diyos o sa ating panalangin, yung unang tatalakayin natin ay yung yes, request granted. Sa ating panalangin sa ating Panginoon. Sinagot ng Diyos yung ating panalangin dahil ito ay kanyang kalooban at ito ay ang kanyang kagustuhan. Sinasagot ng ating panalangin ng ating Panginoong Diyos dahil sa ating pananampalataya. Sinasagot ng ang panalangin natin dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoon Diyos, sa kanyang mga gustuhan, sa kanyang pinapagawa sa buhay po ng bawat sa atin. Open your Bible in the book of 1 John, chapter 3, verse 22. Yan.
1 John chapter 3 verse 22. Sabi niya dito, tinanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Alam natin, sinagot ng Diyos ang ating panalangin dahil sa ating pananampalataya. In the book of Matthew, sinagot ng ating Panginoong Diyos dahil sinusunod natin ang Kanyang kalooban at sinusunod po natin ang Kanyang kagustuhan na sinasabi in the book of 1 John chapter 3 verse 22 na tinanggap natin ang anuman ang ating hinihiling dahil tayo po ay sumusunod sa Kanya at sinusunod natin ang Kanyang mga utos at at tayo po ay nagiging kalugod-lugod sa Kanya. No, yun po yung pagsagot ng ating Panginoong Diyos na sinasabi natin na sinagot ng ating Panginoon dahil sa mga bagay na ito. Sabi ko kanina, tayo mga Kristiyano ay binigyan ng privilege ng ating Panginoon para makapag-communicate. Masabi po natin yung mga ninanais po natin sa Kanya. At tayo po bilang isang anak ng Diyos, nasasabi natin yung mga gusto po natin. At bilang ama at tayo ang Kanyang mga anak, nalulugod siya sa atin kaya binibigay niya yung mga gusto po natin. At sinabi ko kanina, hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin dahil iba yung motibo po natin. O iba yung hindi ito kagustuhan ng ating Panginoon. No. Sa ating panalangin, ay sinasagot ng Diyos ang ating panalangin dahil ito ay gusto niya at ito yung gusto niya at ito yung way niya at ito yung purpose niya sa bawat isa sa atin. Na yung request po natin, ginagrad ng ating Panginoong Diyos dahil sa mga bagay na ito. Pangalawa, request granted but not yet. Hindi pa. Sasagutin ng Diyos ang ating panalangin pero hindi pa. Ito yung tinatawag nating wait. Diba? Na maghintay ka sa will ng Panginoon Diyos, sa gustuhan ng ating Panginoon, sa way ng ating Panginoon, kung kailan niya, kung ano yung kaparaanan niya, kung kailan niya ibibigay o yung panalangin mo. At alam natin na ang ating panalangin, minsan nanalangin tayo sa ating Panginoon na yung mga gusto po natin. Yung minsan nanalangin tayo, yung agad-agad gusto natin, sasagutin agad ng ating Panginoon. Pero ang sagot ng Diyos ay minsan pinaghihintay tayo sa ating mga panalangin. Dahil hindi pa iyon ang tamang panahon. In the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1, anong nakalagay doon? There is a time for everything. May kapanahunan ang lahat. Sinabi doon, tinalakay ni Solomon, na may kapanahunan ang lahat, kahit sa ating panalangin. May panahon na sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin basta matuto tayong maghintay sa Kanyang oras. Hindi naman nahuli ang Diyos sa kasagutan ng ating panalangin. Alam niya kung talagang kailangan na natin. Basta ito ay kagustuhan niya. Basta ito ay ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Kaya sa ating panalangin, lagi kong sinasabi, may mga panalangin po tayo no taon na, pero hindi pa sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Taon na, parang hindi natin nakita yung sa kasagutan ng ating Panginoon. Pero di natin alam, after 3 years, after 5 years pa pala, sasagutin ng ating Panginoon. Di natin alam. Basta ang nakakaalam lang yan ay ang ating Panginoong Diyos. Ano yung pangatlo? No. Yung pangatlo, request granted but not as you might expect. Sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin sa kaparaanang sa hindi mo inaasahang sagot niya. No. Iba yung wait at iba yung sasagutin ng Diyos yung sa ibang kaparaanan. Lagi ako sinasabi na meron kang gusto mo ng bike, pero ang kaparaanan pala ng ating Panginoon para may service ka ay motor pala ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Yung ganong sagot ng ating Panginoon. Na Lord, pinapanalangin ko na patibayin mo ang aking pananampalataya. Anong sasagot ng Diyos sa atin? Trials.
para mapatibay ang ating pananampalataya. Di ba? Ganon ang ating Panginoon, na may mga panalangin po tayo, pero iba yung sasagot, yung ina-expect nating sagot ng Diyos sa igagawin niya, sagot sa buhay natin. Nagets nyo? Nalito ba kayo doon? No? Na meron tayong magusto, Lord, ito yung gusto kong mangyari. Ito yung gusto kong sagutan ng panalangin ko. Sasagutin ng Diyos, pero iba yung way niya. Yan. Na minsan, Lord, di mo naman sinasagot yung panalangin ko. Sinagot na pala na ng Diyos, pero hindi mo alam na yun na pala yung kasagutan. Na nag-e-expect ka na yun ang kasagutan mo, kasagutan ng Diyos, yung ine-expect mo. Kaya ang mga Kristiyano, minsan sinasabi natin na, Lord, di mo hanang mga sungsong bata ni Apo Diyos, dati kararagkon, makapauma nga ikararagan. Kaya minsan tayo mga Kristiyano na pagpapareho natin yung no at yung tawag nito, yung no at ito na hindi naman nasasagutin ng Panginoong Diyos. Sinagot na pala pero iba lang yung kaparaanan ng Diyos na pagsasagot sa iyong pananalangin. Kaya tignan din po natin na minsan marirealize lang natin na ito pala yung kasagutan ng Panginoon sa panalangin kong ito. Nanalangin ka ng strength, nanalangin ka ng wisdom, nanalangin ka ng victory. Pero di natin alam yung way ng Panginoong Diyos kung paano niya sasagutin yung mga panalangin po natin. At yung pang-apat, sa panalangin po natin, na pwedeng gawin ng Panginoong Diyos sa buhay po natin, ay yung sagot, sinabi na nating no. Na hindi ito ang gusto ng ating Panginoon. Yung nga, sa request granted, but not as you might expect. In the book of Isaiah, chapter 55, verse 8 and 9, na ang iyong kaisipan na hindi, sabi niya doon, your thoughts are not my thoughts, sabi ng ating Panginoon, na ang kaisipan ng Diyos ay hindi natin kayang abutin. Na iba yung kaisipan natin sa kaisipan ng Diyos. Na pwedeng sabihin natin na, ito yung the best sa akin, Lord, kaya ito dapat ang sagot mo. Yung kaisipan ng Diyos, masigit kaysa sa ating kaisipan. Masigit kaysa sa ating mga gusto. Na magbibigay na nga siya, hindi yung the best yung ibibigay niya. No, yung gusto nating alam nating the best na, pero ang the best para sa Panginoon ay higit pa sa the best na inaasahan mong sagot ng Diyos. At yung pang-apat, yung no. Na hindi talaga sasagutin ng Diyos yung panalangin mo kahit ano yung gawin po natin. Na sa kaparaanan, sa kadahilanan, na ito ay hindi gusto ng ating Panginoong Diyos na mangyari o makamtan natin. Dahil, sabi kanina, dahil iba yung motibo po natin. Na halimbawa, Lord, gusto ko ng blessing. Lord, magsusugol ako, panalunin mo ko. Lord, bago ako matulog. Lord, ibigay mo nga sa akin yung lalabas na weteng na number bukas para magkaroon ako ng blessing. Di ba? Anong ini-expect mo? Lord, we claim it. Mananalo ako bukas. No. Anong sasagot ng ating Panginoon? Hindi ka sasagutin ng ating Panginoon sa panalangin mong yon. Na hindi yun yung way o kagustuhan ng Diyos, kaya hindi niya sinasagot yung panalangin po natin. Na kahit yung mga alam nating the best para sa atin, hindi sinasagot, pinahintulutan ng ating Panginoon dahil dahil sa kadahilanan na baka mapahamak tayo o baka ito ay talagang iba yung way talaga ng ating Panginoon. Kaya hindi sinasagot ng Diyos yung mga panalangin po natin. Kaya sa gabing ito, manalangin po tayo, nanalangin po tayo araw-araw sa ating Panginoon na minsan napanghinaan na tayo ng loob dahil sa mga sagot ng ating Panginoon o sa paghihintay po natin o sa kaparaanan na yung way niya pala ay hindi yung way niya pala ay hindi natin naintindihan o hindi natin ini-expect na yun yung sagot ng ating Panginoon. Pero po sa gabing ito, privilege po na tayo po ay manalangin sa ating Panginoon at expect po natin na may gagawin talaga ang Panginoong Diyos sa buhay po natin at sa mga panalangin po natin. Huwag tayo mapanghinaan ng loob kung no yung sagot ng ating Panginoon. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Hindi naman tayo iwan ng Diyos.
Hindi niya naman tayo hayaan dyan na kung ano yung maging buhay po natin. Anak niya tayo. Tutulungan niya tayo. Iingatan niya tayo. Iaangat niya tayo. Anong kailangan nating gawin? Manalangin lang ng manalangin at magpatuloy sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Yun ang ating Diyos. Yun ang Diyos ang ating Ama. Yun yung laking blessing na natanggap po natin nung tayo po ay naging Kristiyano. May nalalapitan po tayo. May nasasabihan po tayo ng mga problema. May tumutulong sa atin. May nagpapalakas sa atin. Yan ang ating Panginoong Diyos. Sa gabing ito, huwag tayong magsawang manalangin. Tinuruan naman tayo ng Bible, ng ating Panginoong Hesus, ng mga disipulo, na kapag tayo manalangin, be persistent, na sige lang, magtiyaga ka sa panalangin. Ipanalangin mo lang. Hindi naman niya sinabi sa Bible na kapag nanalangin ka, sasagutin niya agad. Sinabi din ng Bible na kapag nanalangin ka, sige lang, pagpatuloy mo lang. Ipanalangin mo lang. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, pray without ceasing, manalangin ka lagi. Sabihin mo lagi yung gusto mo. Sabihin mo lagi yung mga kakailangan mo. Huwag kang magsawang magsabi sa ating Panginoon. At ang Diyos ay gagawa at gagawa sa buhay po natin. Kikilos ang kanyang kapangyarihan at paparamdam niya yung pagmamahal niya at kasagutan niya sa panalangin po ng bawat isa sa atin. At sa gabing ito, pupunta po tayo sa lugar kung saan po tayo manalangin. Lakihan natin ang ating pananampalataya. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Expect yung blessing ng ating Panginoong Diyos sa buhay po natin. Punta po tayo sa lugar kung saan po tayo manalangin. Ayan, sa gabing ito, bago natin sabihin yung mga prayer request po natin, ibigay na po natin ang ating handog, ating kalob sa ating Panginoon, at ibigay po natin ang ating handog na pasalamat sa ating Panginoong Diyos at awitin natin, tayo ay magbigay at ibigay po natin ang ating pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Sino po yung mga may prayer request? At sabay-sabay nating ipanalangin sa ating Panginoon. Wala na kausap, nasong batan na po Diyosan. Ha? Yan, pag-pray po natin sa magpapa-check up si Sister Karen bukas na maging positive result yung kanyang resulta sa kanyang pagpapa-check up. Meron pa po ba? Ayan. Wala. Praise the Lord sa kabutihan ng ating Panginoon na alam ko, yung mga panalangin po natin ay sinasagot ng Diyos. Hinili ko na tayong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin muli sa ating Panginoon. Let us pray. Father God in heaven, sa oras mong ito muli, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyong banal na trono na patuloy nagpapakumbaba, patuloy nagpapasalamat sa iyong kabutihan po sa amin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, dahil alam po namin na kami yung mga anak ay patuloy na pinapakinggan mo po ang mga panalangin po namin. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga panalangin po naming sinasagot mo, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga panalangin kumikilos ka sa buhay ng mga taong pinapanalangin po namin, sa sitwasyon po namin, sa buhay po namin bilang isang mananampalataya, sa buhay po namin sa loob ng pamilya, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na ikaw ang patuloy na nag-iingat, patuloy, Panginoong Diyos, na kumikilos sa buhay po ng bawat isa sa amin. At sa gabing ito, Panginoong Diyos, tinatas po namin ang pagpapacheck up ni Sister Karen bukas, Panginoong Diyos. Lord, ikaw pong patuloy at
kumilos sa kanyang buhay. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang siyang mag-bless sa buhay po niya, saka physically, Panginoon, kung may nararamdaman po siya, Lord, ikaw pong patuloy na kumilos sa kanya. Nawa, Panginoong Diyos, ang maging resulta ng kanyang check-up bukas ay maging positive, Panginoong Diyos, na wala pong makitang sakit sa kanyang physical na katawan. Alam ko po, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magpapagaling kung ano man, Panginoong Diyos, yung nararamdaman po niya ngayon. Kung may mga nagiging hadlang, Panginoong Diyos, sa kanyang physical na katawan upang hindi niya magawa yung mga bagay na gusto mong ipagawa sa kanya o yung naging hindrance, Panginoong Diyos, upang mawala yung kanyang sigla sa kanyang physical, Panginoong Diyos. Lord, ikaw po ang magbasak nito. Ikaw po, Panginoong, isang pumalit ng kalakasan ng nanggagaling sa iyo, kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, dalalang po namin na itong anak mong ito ay patuloy na i-bless mo po ang kanyang buhay. At physically, Panginoong Diyos, ikaw pong magpapalakas sa kanya. At ikaw pong magbibigay, Panginoong Diyos, ng magandang kalusugan sa kanyang physical na katawan, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa kanyang buhay. Alam ko po, Panginoon, na sasagutin mo na po ang panalangin po namin ngayong gabi. At sa gabing ito, Panginoong Diyos, itinatas po namin ang aming church building, Panginoong Diyos. Alam mo po, ang nampisan po naming project, Panginoong Diyos, may mga projects pa po kaming mga isusunod, Panginoon. Lord, i-provide mo po ang pangangailangan ng aming iglesyang ito, ang bahay-sambahan na ito, Panginoon Diyos, upang mas mapaganda, mas mapaayos, Panginoon, ang bahay-sambahan po namin, Panginoong Diyos, na kami, Panginoong Diyos, ay nagkakatipon sa lugar na ito upang papurihan ka, sambahin ka, Panginoon, at maging daluyan ng pagpapala sa mga taong nakakakita sa bahay-sambahan mo, Panginoong Diyos. Lord, gamitin mo po ang buhay po ng mga mananampalataya sa lugar na ito upang may provide, Panginoong Diyos, ang pangangailangan ng aming iglesia. Hindi lamang dito, Panginoong Diyos, kahit sino mga tao, Panginoong Diyos, sipuin mo po upang mabless po sila at i-bless po nila ang bahay-sambahan mo, Panginoong Diyos. Kami mga mananampalataya sa lugar na ito, itinahatasgutin po, Panginoong Diyos, sa iyong harapan, patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa aming mga buhay, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda na miyembro ng iglesyang ito, Panginoong Diyos. Alam mo po ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Alam mo po ang mga suliranin po namin. Alam mo po ang mga problema po namin. Nakikita mo po ang buhay po namin. Lord, ikaw pong tumulong sa bawat isa. Palakasin mo po ang aming pananampalataya. Patibayin mo po ang aming pananampalataya. Tulungan mo po kami upang mapagtagumpayan po namin ang mga atake ng diablo sa amin, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na kami yung mga anak, hindi mo iiwan, hindi mo pababayaan. Bagkos, tutulungan mo po kami at papalakasin at patuloy, Panginoon, na makikita po namin ang kadakilaan mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Pa-bless mo po, i-provide mo po ang aming mga pangangailangan sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Alam ko po, Panginoon, na bawat isa sa amin, ikaw po ang magbe-bless, ikaw po ang mag-provide ang pangangailangan po ng bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa buhay ng mga anak mo sa lugar na ito. Alam ko po, Panginoon, na nakikita po namin ang iyong pagkilos at ang iyong pagmamahal po sa bawat isa sa amin. At gawin mo po kaming daluyan ng pagpapala din, Panginoong Diyos, dyan sa labas sa mga hindi mananampalataya upang sila, Panginoong Diyos, ay mahikayat po namin na maglingkod sa iyo at manampalataya po sila sa aming Panginoong Jesucristo at tanggapin po nila sa kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, at tinatasin po namin ang aming mga pastor, Panginoong Diyos, si Pastor Pader, Pastora Grace, Panginoong Diyos, ang mga lingkod mo ito, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoong Diyos, ang mag-bless din sa kanilang mga buhay. Tulungan mo po sila, bigyan mo po sila ng kalakasan, sa lahat po ng aspeto ng kanilang mga buhay, Panginoon. Alam ko po, Panginoong Diyos, na i-provide mo po ang kanilang mga pangailangan. At alam ko, Panginoong Diyos, na gagamitin mo po sila sa iba't ibang kaparaanan, Panginoong Diyos, upang makita po, Panginoong Diyos, ang sa kanila, makita po namin, Panginoong Diyos, sa kanila ang paglilingkod na nagmumula sa Panginoon, at makita po namin ang pagbe-bless mo sa kanilang mga buhay at gagamitin mo silang daluyan ng pagpapala sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang humawak sa kanilang mga buhay. Patatagin mo po sila, palakasin mo po sila, pagalingin mo po, Panginoon, kung ano man ang kanilang nararamdaman sa oras pong ito. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang magbigay ng kalakasan kung manasan man sila ngayong gabing ito, Panginoong Diyos. Ikaw po ang humawak sa kanilang, Panginoong Diyos, sa kanilang mga prayer, Panginoon. Lord, pakinggan mo po at patuloy, Panginoon, na makita po namin na sila po, Panginoong Diyos, ay
i-bless mo, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At alam ko po, Panginoon, na sa oras pong ito, kumikilos ka na din sa kanilang mga buhay. At itinatas din po namin, Panginoon, ang aming mga church activities sa church na ito, sa lugar na ito, Panginoon. Sa Sunday service, prayer meeting, Panginoong Diyos, sa mga family devotion, sa dawn watch, Panginoong Diyos, sa mga Bible studies, Panginoon, sa mga outreaches po namin. Sa lahat po, Panginoon, ng pinagkakatipunan po namin upang magpulit sumamba sa iyo, Panginoon. Lord, kumilos ka, ang iyong banal na Espiritu, nawa ang siyang sumama sa amin, ang kumilos sa amin, Panginoon, at gamitin mo po, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita upang mapalakas ang aming pananampalataya at mapatibay ito, Panginoong Diyos. At ang mga tao, Panginoong Diyos, na hindi pa mananampalataya na siyang makakarinig ng iyong mga salita, gamitin mo po ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, upang mabago ang kanilang mga puso't isipan at tanggapin po nila ang aming Panginoong Kristo bilang Panginoon at kapagligtas ng kanilang mga buhay. Gamitin mo po, Panginoon, sa mga Bible studies, ang mga outreaches, ang mga service po namin, Panginoon, sa lugar na ito upang mas mapalapit po kami sa iyo, Panginoong Diyos, at may mailapit po kaming mga kaluluwa sa iyo, Panginoon. I-bless mo po ang mga taong ginagamit mo, Panginoon, sa mga Bible studies, sa mga outreaches, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, yung mga sakripisyo po nila. Alam ko po, Panginoong Diyos, nakita mo po ang mga ginagawa po ng bawat isa, Panginoong Diyos. Alam ko po, Panginoon, na papalitin mo ito ng pagpapala ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa gabi ito, Panginoong Diyos, itinatas din po namin, Panginoon, ang buhay po ng bawat isa sa amin nandirito. Narinig mo po, napakinggan mo po ang panalangin po namin. Alam ko po, Panginoong Diyos, na sa oras ding ito, kumikilos ka na po, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, dalalang po namin na meron kang gagawin sa mga panalangin po namin. At alam po namin, Panginoong Diyos, na alam mo, ikaw ang nakakaalam ng the best sa amin, Panginoong Diyos. Kaya kami, Panginoon, na iyong mga anak ay magtitiwala lamang kami sa iyo, Panginoon, sa iyong plano, sa iyong kagustuhan sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos. Alam ko po, Panginoon, na kaming iyong mga anak ay patuloy mong mamahalin, aarugain, at patuloy, Panginoon, na mararanasan po namin ang kadakilaan mo at yung pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Itinatas din po namin ang mga offering, Panginoong Diyos. Gamitin mo po ito, Panginoon, na magagamit po si kilalawak ng iyong gawain at patuloy na pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. At alam po namin, Panginoong Diyos, na pauulanin mo, ibubuhos mo pong pagpapala sa pamilya ng bawat isa. At sa aming pag-iwa-hiwalay muli, Panginoong Diyos, sa aming pamamahinga mamaya, ikaw pong patuloy na magbigay ng kapayapaan, kapahingahan na nanggagaling sa iyo, Panginoong Diyos. At bukas, makakagising po kami ng punong-puno ng pag-asa, kagalakan, dahil ikaw po ang nagprotekta at nag-bless sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.